ang Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto en punto. Alas 6. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Naging panandalian lamang ang idineklarang ceasefire ng Kongreso makaraang umalma ang mga senador nang akusahan sila ng intense assault. At wala daw mga basihang akusasyon laban sa liderato ng mababang kapulungan na nag-ugat sa Chacha. Ito ay makaraang pagtibayin ng mga kongresista ang isang resolusyon na nagdedeklara kay o sa suporta kay House Speaker Martin Romualdez at mariing kinukundina ang tinatawag nilang confrontational stance ng Senado. Pero sa resback ni Senate President Mig Zubiri, sinabi nitong nalulungkot siya na umabot na sa ganito kababaw ang sitwasyon at ang mga kongresista ay araw-araw na nagpapapreskon para siya tuligsain. Tumindig naman si Senator Jinggoy Estrada para kay Zubiri at iginiit na walang direktang pag-atake ang Senado sa sinumang miyembro ng Kamara at hindi katanggap-tanggap sa kanya ang title ng resolution na intense assault. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda muli. Where the vine Magandang umaga, bayan! Bayan! Para may echo. Para umi-echo, no? secrets lie Ito po si Anthony Taberna. in the humming, Humahabol si Jerry Baha. never coming back. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 Past the ngayong araw na ito ng Friday! Yuhu! southern storm comes a toll Kumusta po kayo? in the dust. Narinig nyo ba yung pambungad natin? Red right hand, Ang sabi ni Senator Mig Zubiri, nalulungkot siya. Nalulungkot pala si Senator Mig Zubiri wind dahil daw po naging ganito na kababaw ang sitwasyon. rekindle. Talaga namang nakakalungkot, Senator. Senate President Zubiri. I'm to destroy. Nakalulungkot Hillary, dahil sa hindi nyo matanggap yung salitang intense assault. Ano ba ibig sabihin ng Mother, what is love? What do you mean by intense assault? Ano ba ang ibig sabihin ng intense assault? but hidden in his Dito po sa isang sipi ng pagsasaliksik na ginawa ni Mother,
Where is father? Ano ba ang ibig sabihin ng pang-uri o adjective na intense? Pakinggan po nyo at ganito po ang nakasulat. Intense, profound, malalim pa rin no? Malalim pa rin. Deep-seated. Wag na English, wag na sa English. Ano ibig sabihin ng intense? Matindi. Pwede, no? Pwede. Masidhi. Napakasidhi. Napakatindi. Yun pala naman ang ipinagdaramdam ng mga senador. Yung title po ng resolusyon ng Kamara na sila daw po o si Speaker Martin Romualdez ay nasa receiving end ng intense o napakasidhi na pag-atake mula sa mga senador. Ang totoo nun, pare-pareho naman sila. Pare-pareho naman sila. Pagka bumira ang Senado, bibira din ang Kongreso. Pag bumira ang mga taga-Kongreso, gaganti rin ang Senado. Ganun po talaga ang buhay natin. Hindi lang po ang mga politiko. Pati nga si Abueva sa si Moa Totwata. Ano ang apelido ng taong yun? Pilipino ba yun? Pilipino ba yung player ng San Miguel na yun? Hindi ba? Na mga taga RH-TV natin, mga teleradyo boys and girls natin sa RH-TV, may video ba kayo nun? Yung muntik nang magpang-abot sa labas ng court. Itong si Abueva, itong si Calvin Abueva ng Magnolia at ng San Miguel. Ganun talaga ang mga Pilipino. Masidhi! Intense! Nagkatinginan lang nagkatinginan na pati mga asawa gustong yung asawa ni Calvin Abueva matindi rin pala, mainit din intense din. Ito na nangyayari sa bayan natin sa lahat na ng aspeto tapos ay ang kasagutan niya si mo tau tu ano ba to? Anong lahi ba to? Bakit ba tinatawag itong Pilipino? Si mo tau tu tau tua. Pasensya ka na at medyo nahirapan ako dito sa. So Pilipino siya. Local to, partner. Import to. Hap-hap. Para pa lang yung kainan doon sa tapat ng ABS dati Hap-hap. Half rice lang, half rice. Half rice, saka half ulam, hap-hap. American, Filipino, Tonggan. Kaya pala medyo kakaiba yung apelido. Sa bagay, si Calvin Abueva parang may lahi din Ano pong lahi? Lahing tigre. Ayun. Ay, kumusta po kayo mga kababayan? Ay, nako. Pagka tayo meron lang, yung nanonood ka lang, parang mag-i-enjoy ka pa nag-i-enjoy ka lang. Pero kapag kayong pagbababag nila, madadamay na tayo. Ay, ibang usapan na yan. Ibang usapan. Sali ko dyan. Lalo ngayon, meron tayong armas na tinatawag po na social media, Tayo na mga meron, pwede rin tayong sumali agad-agad. At ang totoo nun, sa madalas na pagkakataon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, yung mga meron na katulad natin, tayo pa mas mainit kaysa dun sa pinanunood lang natin. Tulad na lang po dito sa bakbakan ng Senado at ng House of Representatives, hindi na po ito matatapos Sa totoo po, hindi na po ito matatapos katulad lang nung tubig at langis. Hindi po pwedeng magsama Parang mother, ano yung dinidiscuss mo dun sa yung programa mong Tita Ems
Tita M's Pizza. Ano ba yun? Yung title ng programa mo tuwing Sabado. Magazine pala. Akala ko na may pizza. Tita M's Pizza. 3M's pala yung pizza. Ito naman, Tita M's Magazine. Yung tinatalakay mo doon na lagi, yung hindi pwedeng maghalo ang apoy at tubig sapagkat pagka sinabuyan mo ng tubig ang apoy ay mawawala ang lagablab nito. Hindi talaga uubra ang pagsamahin eh. Kaya ang sabi po nitong isang dating maestrado ng kataas-taasang hukuman, ito po, ex-justice to Congress, meet as one, pwedeng magkita, vote split, hindi pwedeng magbotohan ng magkasama. Meaning, ang tinutukoy daw po nila nung ginawa nila ang 1987 Constitution bilang mga miyembro ng Constitutional Commission ay voting separately daw po talaga yan. Hindi po voting jointly. Kung ganun, ang pinag-uusapan po ninyo ay tsa-tsa o pagbabago sa konstitusyon at hindi naman po kayo magkakaigi, tigilan na po natin yan! Tantanan na po natin yan, tsa-tsa na yan. Mag-aaway lang tayo, mapapagod lang tayo, mai-stress lang tayo, at sa dulo baka ma-depress pa tayo. At ang madadamay nito ay ang sambayan ng Pilipino. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Beno, ang tunggak na oras, Engineer Tony Nanggel, 6:12 na pala ng umaga. Naalala ko lang, nung isang araw napanood niyo po ba mga kababayan? Nung isang araw, kung di ako nagkakamali, Sabado, si Pangulong Bongbong Marcos po ay Sabado pa o Linggo, nagpunta dyan sa Candaba, Pampanga. Mother, kailan nagpunta si Presidente Marcos sa Candaba, Pampanga? Yung gumapas siya, sinakyan niya halimaw Sunday o Saturday? Sabado. Saturday. Nung umpisa daw po, nagtatanong daw yata ang opisina ng Pangulo sa Department of Agriculture. And sabi, meron bang lugar na pwedeng puntahan ng Pangulo para makigapas naman ng Pangulo? Ang automatic daw sagot ng ibang mga wala pong ganun. Wala pong anihan ngayon. Enero pa lang, katatapos lang po na Enero. Kauumpisa. Wala po. Sabi daw nung nagpatanong na taga Malacanang, hindi pwedeng wala. Maghanap ka. Sabi daw nung taga Malacanang, maghanap ka ng may anihan. Tama, meron nga. Diyan po sa Candaba, Pampanga, meron pong anihan na pala. Isip-isipin ninyo, yung iba nagtatanim pa lang, diyan sa Candaba, Pampanga, meron pong wala ba tayong pictures nun, Mother? Lahat, baka naman meron kayo dyan. Baka naman kayo may tinatago kayo dyan. Yung picture ng Pangulo habang nakasakay doon sa halimaw. Tinuruan ng isang operator ng halimaw ang Pangulo kung paano umani na gamit yung halimaw. Isip-isipin nyo Pebrero ngayon, anihan ng palay. Napakaswerte nung magsasaka na yun Ang tawag po namin sa probinsya dyan, yung mga nakapagpalusot, hindi lang po sa palay, pati sa, halimbawa, sa mais, o kaya sa pakwan, o kaya sa iba pang gulay, yung mga gulay na kamatis na minsan tinatapo na lang. Pero pagka maraming nagtatanim, sabay-sabay umaani, talo yun. Mababa presyo nun, sabay-sabay umaani. Pero sa kalagitnaan ng nagtatanim pa lang yung iba o plano pa lang magtanim ng iba, ikaw ay umaani na, aba, iba ka pare ko. Ikaw ay kakaibang klaseng magsasaka ka. Ganun sana. Alam po ninyo mga kababayan, nung pinuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos yung Candaba, Pampanga,
naipagmalaki tuloy ng National Irrigation Administration at ng Department of tingnan nyo na, nakapagmalaki kayo bigla. Ang sabi po ng NIA at ng DA, ang kanilang pangarap magkaroon ng 2 ani. Napansin niyo po ba? Ito yung usapang magsasaka na to, ha. Hindi na usapang meron ito. Hindi usapang meron. Pero yung mga meron, pwede lang ding makinig. Ang sabi po ng DA at saka ng NIA, ubra pala na at ang pangarap nila ay maka2 ani pagka dry season. Pwede pong umani ng 2 beses pag dry season. Tingnan nyo na po mga kaba. Gaano karami po ang madaragdag sa ating production kung 2 times na makakaani during dry season. At least dun sa mga irrigated area, no? Ibig sabihin, meron pong irigasyon at hindi umaasa sa sahod ulan. Ano po? Gaano kadami? Di halimbawa, umaani ka ng 100 tonelada sa isang partikular na anihan, pagkatapos magiging 2 beses kang aani. Magiging 200 tons yun. Ito nakikita nyo po, sa Candaba, Pampanga po yan, itinuturuan po ang Pangulo nung isang magsasaka, yung operator ng halimaw. Baka nagtataka kayo, ano ba tong halimaw na... Itong si Katunying, panayang sabi ng halimaw. Halimaw po kasi tawag ng mga taga Nueva Ecija dyan. At saka mga taga Bulacan at mga taga Pampanga. At may ilang halimaw na po ang nasunog nung mga nakaraan, nung mga ibang mga maiinit ang ulo. Sinunog po nung ilang mga maiinit ang ulo sapagkat nawawalan po silang ng hanap buhay. Dati kasi mano-mano ang paggapas. Ngayon, tinan nyo yung halimaw, pwede pong umani yan ng kabilis-bilis. Matindi tong halimaw na to, Yuel. Itong halimaw na to, pagkagapas, no? Diretso na doon sa makina, gigiikin na. Pagbaba nung sako doon sa halimaw, nakatitis na. Nakagapos na yung isasalansan mo na. Kagaling tong halimaw na to. Samantalang nung araw, may tagagapas, gagapas. Iba yon, gastos ng may-ari ng gagapas. Pagkatapos ng gapas, gigiikin, may treasure, sasalpak mo sa treasure. Pagkatapos ng treasure, may tagasahod ng palay, may taga-tali, may tutos, may pantutos, yung isisil mo yung sako na may palay. Pagkatapos, isasalansan mo. Ngayon, may iba pa. May mangangaryada pa. Alam niyo ba yung mangangaryada? Yung mangangaryada, yun yung magta-transport mula sa bukid, papunta dun sa bilaran, kung ibibilad pa, o kung sa bahay nyo, nung may-ari. Ganun po kadami. Ngayon, itong si halimaw, nung nauso si halimaw, sabi niya, halimaw ako! Si halimaw na po ang gumagapas ng gigiik at siya na rin po ang nagtututos. Kaya ang mga dating tagagapas at tagatutos, nga. So, kaya meron pong sinusunog na halimaw dati. Sabi nung mga magsasakang tagagapas doon, kalaban ka namin, halimaw! Ayun ang nangyari. Nung bandang huli, naintindihan na nila, mainam pala yung halimaw. Mabilis, tapos makakatulong din at the end of the day sa ating mga magsasaka. Kaya po, pinakita nung magsasaka sa Pangulong paano ba i-drive yung halimaw na yan? So, nakasakay sa halimaw ang Pangulo, tinuruan siya. At doon po sa punto na yon, sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos na nung last year pala, nadagdagan tayo ng 300,000 metric tons sa production ng palay sa Pilipinas. Ang tanong ninyo, bakit po angkat pa tayo ng angkat? Ang dami pala nating inaanim palay. Kasi ang lakas nating kumain. Ang lakas nating kumain, tapos dumadami tao. So talagang habang dumadami ang tao, habang dumadami ang kumakain,
dapat mas mabilis din ang paglago ng production. So hanggat hindi po nakakaagapay ang production, sa pagdami ng tao, pagdami ng kumakain, ang choice natin ay mag-import. Kaya ipinagmamalaki ng DA, kung hindi dumami ang produksyon ng 300,000 metric tons, aangkatin pa natin yun. Thank you. Thank you. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Ayun, ganun lang po yun mga kababayan. Kaya sa mga magsasaka po natin, sana po ay dumami pa ang produksyon. Alam nyo, last year lang po natin natutunan mga kababayan, nabalitaan, na wala pong nagre-reklamo na magsasaka. Na nagre-reklamo, ang baba ng presyo ng palay. Wala. Sapagkat napakataas po ng presyo ng palay last year. At least, ang ating mga magsasaka ay nakinabang. Oras po natin, Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam, Jap, Dihun, 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Number tang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes sa 6 ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, rice imports ng bansa nabawasan ng 300,000 metric tons dahil sa malakas na rice production ng Marcos administration. Crime rate bumaba ng 27% sa nakalipas na higit isang buwan ng 2024 ayon sa PNP. Oil price hike umarangkada na. Performance ng mga presidential appointees sumailalim sa review. Dalawang opisyal ng PNP na contempt dahil sa pagsisinungaling. 30 araw na makukulong sa Kongreso. Senior citizen pinugutan ng adik na pamangkin sa Cebu dahil sa selo sa artista na kapwa nila crush. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita, ACS Good News. Unahin muna natin ang ating ACS Good News. Nabawasan ng 300,000 metriko tonelada ang rice imports ng bansa sa harap ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ng rice production. Sa ilalim po ng pamumuno ni PBBM na itala ang pinakamalaking ani ng palay na pumalo sa 20.06 million metric tons noong isang taon. Ayon sa Pangulo, katumbas ito ng 1.5% pagtaas sa palay output o dagdag na 300,000 metric tons mula sa 19.76 million metric tons noong 2022. Bungaan niya ito ng ibinibigay ng gobyerno na magandang klase ng binhi at pataba, dedikasyon ng mga magsasaka at matagumpay na programa ng kagawaran ng pagsasaka. Tiniyak ng Pangulo sa mga magsasaka na pinaghahandaan ng administrasyon ang impact ng El Nino at aalalay ang Agriculture Department sa sektor. Gagamitin din niya ang Rice Competitiveness Enhancement Fund para mapalakas ang kakayanan sa pagsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon at mekanisasyon.
Ito pa isa. ACS Good News. Bumaba po ng 27.7% ng krimen sa bansa simula nitong entrada ng Enero. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., nabawasan ng 2,580 ang mga kaso ng krimen hanggang Pebrero 2 mula sa 3,573 sa parehong period noong 2023. Bumaba rin daw po sa 27% ang focus crimes mula sa mga kaso nito noong isang taon gaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Ibinalita rin ni Acorda ang pagkakaaresto sa halos 5,000 drug suspect at pagkakakumpiska sa 359 million pesos na halaga ng droga mula Enero hanggang Pebrero at 3. At sa atin namang bad news. Muling tumaas sa ikalimang sunod na linggo ang presyo ng produktong petrolyo. Umarangkada na ngayon ang 75 centavos na taas presyo sa gasolina, 80 centavos sa kerosene habang 1.50 naman sa diesel. Sumalang sa performance review ng palasyo ang mga empleyado at opisyal na itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Secretary Cheloy Garafil, utos ito ng Pangulong Marcos upang tiyakin na kwalipikado ang mga presidential appointees ang mananatili sa pwesto sa gobyerno. Ang totoo nun na Yuel at Mother, hindi ito performance review. Hindi ito performance review. Ang tawag dito, purging. Nakita nyo ba yung order? Nakita nyo ba? Sagot kayo. Nakita nyo ba? Babasahin ko para hindi kayo malito. Ang pinagbabatayan po ng balitang ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ay ang isang memorandum. Isang memorandum na may petsang February 2, 2024. Ito po ay isang memorandum mula kay Senior Undersecretary Elaine Masukat na pinuno po ng PMS. Sino po ba ang pinatutungkulan ng memorandum na ito? Ang nakalagay po ay for all heads of departments, agencies, offices, and instrumentalities including GOCCs, GFIs, and state universities and colleges. So sila yon. Ngayon, ang tanong po siguro nyo bakit katunying hindi para sa lahat yan? Hindi pa performance review yan. Sapagkat ito po ang nakalagay. Upon the directive of the Executive Secretary, all incumbent presidential appointees, lahat ng mga itinalaga ng Pangulo, appointed before 1 February 2023. Napansin po ba ninyo, mga kababayan, Mother? Lahat lamang ng itinilaga bago ang Feb 1, 2023. Ibig sabihin, mula po nung naupo ang Pangulo hanggang nung Feb 2023, ibig sabihin, kadamihan nun, ito para hindi na kayo malito, karamihan nun ay na-appoint nung nakaupo pa si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Nakuha mo ba? Ha? Nakuha mo ba? Oh. Na kamakailan lang ay tumayo doon sa Davao City habang minumura ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang anak na si Baste ay pinagre-resign ang Pangulo. Andoon si Secretary Vic Rodriguez. O, alam nyo na siguro ang perspective nun. Nakuha mo na, Mother, ang ibig sabihin. So, karamihan ng mga hinihingan ngayon ng clearances mula sa Ombudsman, CSC, NBI at Sandigan Bayan ay mga naitalaga nung panahong ang Executive Secretary ay si Attorney Vic Rodriguez. O, alam na this. O, kayo na mag-analyze. Kasi ito po yung tinatawag na loyalty check o purging at purging. Ang ipa-purge, mga kababayan, ay yung mga na-appoint during the time of former ES Vic Rodriguez. O, yun na yun. O, alam yun na.
ACS Balita. Mamaya na natin babalikan yan dahil meron pala tayong bisita. Ayusin natin muna yung value natin dahil meron po tayong bisita. Nasa linya po natin ang kalihim ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo, kami po ay masaya dahil kasama po namin kayo. Secretary, hindi naman kayo kasama dito no sa purging na binabanggit ko. Actually, ang appointment date ko is January 31, 2023. Kasama pala kayo dito. Oo, isang araw ang pagitan. So we will also comply. You will comply. Pero alam ba ninyo, just for your information, nagkakamot ng ulo ngayon itong si Ombudsman Samuel Martires, si Chairperson Carlo Nograles, NBI Director De Lemos at ang Sandigan Bayan dahil itong papeles na ipinakukuha ni Undersecretary Masukat manggagaling sa Ombudsman, libo po ito libo-libo po ito at isang buwan lang pala ang ibinibigay ni Yusek Masukat sa mga binabanggit na presidential appointees. Ang sabi daw po ng Office of the Ombudsman, yan na lang ba gagawin namin? Magbigay ng clearance yan sa mga tao. Sumakit ang ulo. Well, ako, Katunying, galing ako sa private sector. And kahit sa private sector, may periodic review naman talaga na nagaganap. So ako, naniniwala ako ng proseso na to ay para masigurado na ang lahat ng mga kawani ng pamahalaan ay qualified and maintains the level of professionalism. So I think normal naman to sa mga organisasyon na malalaki. Even sa mga private corporation, you do your regular evaluation and periodic review ng mga empleyado. Ito po ay hanggang yung mga appointees lamang na nakasama pa kayo, no? From June 30, 2022 hanggang hanggang anong petsa to, Secretary? Hanggang February 1 sa pool pala. Nadamay pala. Ako gabi kasi ako ng January 31 na oras ang pagitan. Pero I will comply also. I will comply. Yes, masakit lang ang ulo. Nabanggit ko nga sa inyo na sabi nga ng Ombudsman, kami ang mag-i-issue ng clearance sa mga libo pala yan Secretary. Libo-libong official pala yan. Sa pagkakaintindi ko, narinig ko ngayon sa iyo. But again, ulitin ko, I think naman kahit sa malaki o maliit na organisasyon, ang periodic reviews are really part of a healthy working environment para masigurado mo na talagang mas sharpened yung workforce. Tama po yan. I absolutely agree sa inyo tungkol sa performance review. Pero hindi naman po yun ang paksa ko sa inyo dahil sa ibang bagay po ang aking lakad sa inyo. Ang sagot lang dito, in this related to this topic, kayo ay magko-comply and all others dapat naman mag-comply sapagkat may 30 days na ibinibigay ang PMS sa lahat na sa inyo. Pero ang paksa po namin sa inyo talaga, Secretary, ang sadya namin pagdaing daw po ng mga biktima ng pagbaha diyan sa Davao na sila po ay kinakapos na ng kanilang pangangailangan, especially those who receive relief items, relief goods from local government units. Ano po ba ang magiging papel ng national government dito sa pagdaing ng ating mga kababayan sa Davao? Katunying, galing lang ako sa Davao Oriental nung Sabado. Opo. At bukas papunta naman ako sa Davao del Norte. Pero mula nagsimula ito, mula kabayan pa na bagyo at Shearline LPA, tuloy-tuloy ang pagbigay ng DSWD ng augmentation kasi nagdadagdag tayo sa hinihingi ng local government unit. Sa katunayan, sa talaan namin sa Davao Region, nakapag-release na tayo ng 200,000 na family food packs. Ibinigay yan sa mga iba't ibang mga local government units para idagdag doon sa kanilang mga pangangailangan. Kung titignan nyo yung affected families, covered na yung 200,000. Sobra-sobra pa. Pero hindi tayo titigil dyan. Kaya nga, patuloy kaming nakipag-ugnayan sa kanilang mga gobernador, kongresista, mga mayor, kung sino pang nangangailangan, talagang ina-accommodate natin at binibigay natin. Kung gagawin nyo nga yung math, minsan, theoretically, 2 o 3 na yung naibigay bawat
pamilya. Yung pong food packs na yun, bawat food pack is good for how many days? 3 to 4 days for a family of 5. Okay, opo. So yung iba nakadalawa, kung sabi niyo nga kung mag-a-arithmetic dalawa bawat isang pamilya na. So that's for 1 week, almost 1 week na, no? Yes, pero alam naman natin katingin protracted tong kalamidad na to. Ibig sabihin, nagsimula sa kabayan, then nagkaroon ng shear line na tinatawag, then recently nagkaroon ng LPA, 3 strike na eh. At balita ko nga sa Pag-asa, meron pang tsansa na magkaroon ulit ng pag-ulan ngayong linggo na papasok. So kami, hindi tayo titigil. Ang assurance natin sa DSWD, kung ano ang hinihingi ng mga local government units, tuloy-tuloy nating ipoprovide. Ang nangyayari kasi, meron silang sarili nilang goods, pero pag kinukulang sila, humingi sila sa atin. So parang tandem ng local saka national, ano? Yes, kasi kataning nung natanda ko nung mayor ako, ang disaster response talaga is with the local government unit. Pero alam naman natin na may maliliit na local government unit na hindi nila kakayanin yung ganitong klaseng kalamidad. So, yung augmentation mula sa pamalang nasyonal, yung pagbigay ng family tulong na karagdagan na pagkain, importante yun. Utos yan ng ating Pangulo na hindi na namin ibibilangin kung sino ang una or sino ang pangalawa. Basta pag may request, ibigay ka agad. Walang magugutom. So katuwing pwede ko din ibanggitin na sa family food packs, ang instruction lagi ng Pangulo is hindi naman lahat ng magagamit nila ay makikita sa family food pack. Kailangan meron ng financial assistance. Ngayong araw, magsisimula na ang emergency cash transfers natin sa 70,000 na apektadong pamilya sa Davao del Norte. Tapos kausap ko natin kahapon yung local government unit ng local government unit ng Davao de Oro. Inaantay ko na lang yung listahan mula sa kanila. Pero doon kulang-kulang another 40,000 na pamilya ang mabibigyan ng tulong pinansyal kasi yun yung apektado. And then, nung last Saturday nga, galing tayo sa Davao Oriental, that's another 60 to 70,000 na apektadong pamilya ang nabibigyan ng tulong pinansyal. Emergency cash transfer, magkano po yan uli, Secretary? Lumalabas parang kulang-kulang mga 10,000. Kulang-kulang, mga 9,960 kasi ang basihan niya is minimum wage. That's per family? Per family. Per family, okay. Yes. Opo, ito po ay cash na ibibigay sa ating mga biktima ng kalamidad? Tama. At yung talaan ay manggagaling sa kanilang mga lokal na pamahalaan kasi sila yung may alam kung sino ang naapektuhan, sino ang hindi. Kaya dito natin mauunawaan kung gaano ka-importante na meron na po tayong database ng lahat ng ating mga kababayan na pwedeng tulungan at any given time na may mga ganitong kalamidad. Kung pwede nga sana hindi na cash ang bigay dyan transfer na lang no? Bank transfer. Ang problema, Katuning, meron yung mga 4Ps natin, kayang-kaya natin gawin yun kung apektado sila. Pero kasi hindi lahat apektado. Opo. Merong mga areas na partially lang ang damage, merong totally ang damage. So, yung master database, ang gagawin ng local government unit, hihimayin pa nila kung alin ba ang mga areas na talagang lubhang tinamaan at yung hindi naman masyadong tinamaan. Laging may dalawang kategorya yung totally damaged and partially damaged. So, syempre, yung partially damaged, yung binigay ko na amount is for totally damaged. Yung partially damaged, hindi naman ganun kalaki. Kasi may mga iba na kumbaga, hindi naman natamaan ng husto, hindi na puruhan. Lahat apektado pero iba-iba yung severity. Pangalawa, Katuning, ang problema like nung nandun ako sa Davao Oriental, walang kuryente. Nako. Nung isang araw. At ang walang cell sites. Kasi nakapatay yung mga cell sites. So kahit na yung transfer, medyo mahihirapan. So alam ko na preferred mode natin yon, pero ang DSWD naman handa na mag-manual payout kasi may mga field operators naman tayo everywhere. May mga tao tayo everywhere. Ang buong bureaucracy ng DSWD umaabot ng 37,000 Precisely kasi sa ganito mga pagkakataon na wala tayong choice kundi mag-manual dahil nga walang kuryente, walang cell site. We really need to do manual kasi buong araw ako nasa Davao Oriental nung Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi bago ako nakabalik. Walang cell site buong araw. So kahit na mag-GCash transfer ka, wala din. Wala rin. Kaya kailangan tayo ang pumunta sa kanila. Tapos pangalawa, kung bank to bank naman, yung mga ATM wala rin kuryente. Wala din,
So we really have to resort to manual operation. Yung pong listahan, so dependent po ito sa mga LGU. Sana naman yung mga mayor natin walang kulay ito, ha? Well, ang maganda naman, Catherine, sa laki ng bürokrasya ng DSWD, somehow ma-verify natin yung kanilang listahan. Kasi meron tayong mga satellite office, may mga field office tayo na maaaring suriin kung tama yung submission or hindi. As in, all submission naman talagang i-validate yan. Pero yun lang time is of the essence. So talagang kinukulit na namin yung mga LG na ibigay ng listahan para bukod sa pagkain na binibigay natin, meron din cash assistance. Secretary, kapag ka po ba mabalik lang ako dun sa pagdi-distribute nyo ng mga food packs, ano? Nakakahon po ito, may DSWD markings po ito, logo, ano? Hindi ho pwedeng lagyan ng buksan yan at hindi pwedeng palitan ng pangalan nung mayor doon o ng kapitan doon, ha? Hindi pwede yan, ha? Bawal yan, ano? Catherine, that's a big no-no. In fact, pwede natin sampahan ng kaso yan administratively sa DILG. Kasi hindi mo talaga pwedeng galawin yun. Pati yung box nakalagay, sealed. Hindi siya pwede buksan talaga except nung end user. Para hindi mo pwedeng gamitin sa sarili mong kapakanan, no? Pampolitika. Or pangalawa, hindi mo yung masasamang loob, hindi rin pwede ibenta yung loob. Yun naman. Talagang bilang na bilang yun naman nun eh. May standard format siya. Yun ang pinaka-importante. Okay, saan po ba nang gagaling yung mga ipinamimigay? Galing pa ba sa Maynila yan? Hindi. Catherine, remember, meron at any given time, meron tayong kulang-kulang 1.7 million na family food packs na naka-preposition na sa mga lugar. So meron, for instance, sa Davao Region, marami tayong warehouse dyan. Bago tumama tong shear line na to, 100,000 ang family food box natin sa region mismo. Kalat-kalat yan. May nasa city, may nasa iba't ibang lugar. Pero Catherine, yung numero nga na nabigay ko, dahil humaba na ng gusto tong tag-ulan na tuloy-tuloy lang, umabot na tayo sa 200,000. So if naubos na yun nandun na 100,000, so nag-augment tayo galing sa Cebu at sa karatig niya mga region. Kasi meron din tayo sa region 12, meron tayo sa region 10. So lahat yun, kumukuha tayo sa mga bodega sa region at kung kailangan sa Cebu tayo kumukuha. Pero mas marami niyan, kalahati niyan, nandun na bago tumama to. Tapos kumukuha tayo dun sa mga karatig niya pang region. Ayun. Isa lang ang sigurado na naririnig kong mensahe ninyo, hindi kakapusin ang tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating nangangailangan dun sa mga naapektuhan po ng kalamidad. Tama yun, Catherine. Hindi kakapusin kasi itong pinag-uusapan natin yung galing lang sa DSWD. Alam natin yung provincial governments nila, local governments nila, may quick response fund yan kung tawagin. At dahil nag-declare na ng state of calamity sa mga lugar na yon, magagamit rin nila yung kanilang sariling mga pondo. So pwede nilang pagsama-samahin yun. Sa punto na to naman, Catherine, sa mata ng mga mamamayan, hindi na importante sino ang nagbibigay. Ang importante, meron silang natatanggap. Yes, sir. Sir, last na lang, namigay daw kayo ng dagdag na ayuda sa mga senior citizen natin. Yung nanay ko, senior citizen, nangihingi sa akin ng dagdag na ayuda. Kasi tama, kasi di ba sa last year, yung panukala na doblehin, di ba monthly ang natatanggap ng mahihirap natin o kapuspalad nating mga senior citizen, yung mga wala ng ibang pensyon, yung mga wala na nag-aalaga, ay 500 kada buwan. So dahil sa bagong panukala na ipinag-utos rin ng ating Pangulo Bongbong Marcos, naging 1,000 na siya. So nagsimula na yan. So this year, yung mga nakakatanggap ng social pension mula sa pamahalaan, instead of 500 kada buwan, magiging 1,000 kada buwan na ang kanila matatanggap. Opo, at ito po ay may sistema naman na kayo dito. Hindi lahat dito cash, ano? Katuning, lahat yan, iba-ibang modality. Meron tayong dinadaan sa kanilang mga account, merong cash, merong dadaan sa local government unit. Yung pinakamabilis na pamamaraan ang ginagamit natin. Yes, sir. Maraming salamat po, Secretary, sa uulitin. Salamat, Katuning. Magandang umaga. Good morning. Good morning po. Si Secretary Rex Gatchalian po yan ng DSWD. Isip-isipin nyo, ha, matutuwa ka dito kay Secretary, yung kinukwento niyang mula umaga, hanggang alas 10 na ng gabi, nandoon siya sa aksyon. Alam nyo naman, ang mga kalihim natin ay alter ego ng Pangulo. Hindi talaga pwede ang tamad.
Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Hi! Magandang morning! Anong araw ngayon, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na duwit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Naku, bilis ng oras. 6:56 na pala ng umaga. Sabi nitong si Mayor Andy, sa kanila daw ay Kurimaw din ang tawag. Kurimaw o halimaw. Marami daw halimaw ngayon eh. Marami ng halimaw. At yung iba nga sinusunog, ano. Sana daw yung ibang mga politiko na halimaw din sa takaw. Masunog na rin. Ikaw talaga, Mayor Andy, oh. Magandang umaga, 6:56. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Sa ikatlong pagkakataon, una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taus-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras, dahil sama-sama tayo, Pilipino. Katonyeng at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ayun, magandang morning kay Kuya Arnold at kay Commissioner Noli Ayala. Si Abueva na naman, sabi niya. Kasing talagang itong si Abueva talagang takaw sa kwan, takaw, ano tawag dito sa amin sa hindi takaw pansin takaw problema no. Kala ko ba na therapy na to si Calvin. Yung ano tawag diyan, yung may mga session sila diyan sa anger management. Pati pala yung misis ni Abueva mabagsik no. Nagkatinginan lang Nagkatingin, ano ang iningit-ingit mo? Sabi.
Chill lang mga kababayan. Pati na yung mga ang tawag pala ni Secretary Cheloy, napasugod tuloy dito si Giselle eh. Sabi ni Secretary Cheloy performance review. Ganun talaga. That is the diplomatic way of saying it or telling it to the public. Maliwanag dun sa memo eh. Yung mga na appoint lamang hanggang Feb. Basahin ko nga ulit. Ito. Appointed before Feb 1. Ibig sabihin hanggang January 31. Tatay Bonnie Aporo. Lahat ng mga na-appoint before Feb 1, 2023. O di ganun lang yun. Nahiya pa sila eh. Nahiya pa sila sabihin. Kung performance review, lahat. Kung performance review yan, lahat ng in-appoint. Ano yun? Bloke-bloke. O sasabihin ko na ang sinabi sa iyo sa amin ng bubwit ni Deo na sumideline. Kasi meron po palang mga na-appoint dyan na pinirmahan lang, walang papeles. Hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi na vet na mabuti. Kaya ngayon, sa pamamagitan nitong memo na to, ay yayariin yung ibang mga na-appoint na hindi naman nakakuha ng clearance. Nanang ko po, lagot, patay. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Por dos. Ayun, binabasa ko tong item, news item ni Ate Giselle. Ate Malu pala, Ate Malu. May dalawa palang opisyal ng pulis na imbis na sila ang nagkukulong, sila ikinulong. Ano? At ang nagkulong sa kanila ay ang mabagsik na si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Ang galing talaga ng mga yan ang mga idol ko. Ano? Kaya isusumbong ko kayo kay Tulfo eh. Tingnan nyo sa yung senador sa Senado, ang nagpapakulong doon si Raffy Tulfo, si Senator Raffy Tulfo. Ang tapang ni Senator Raffy Tulfo eh. Bawal dong umiling. Pagka umiling ka sa Senado, babastusin ka ni Senator Raffy Tulfo. Ano umiling ka? Bawal din pumikit. Kapag ka napikit kang ganon, tapos siguro na minsan kasi kahit naman tayo, nakikinig nga kayo sa akin, napipikit kayo. Pero pag nakikinig nga pumikit kayo, gusto nilang namnamin yung sinasabi ko, di ba? Pero kay Senator Raffy Tulfo, bawal pumikit. Sasabihin sa'yo, tutulog ka. Ba't ka natutulog? Kahit bilyonaryo ka ha. Sabi niya kay ano pangalan nung Konsunji. 75 years old. Sabi niya, ikaw, binabastos mo kami dito. Natutulog ka. Your Honor, hindi po ako natutulog. Hindi, natutulog ka. Isip pati yung yan po ang mga idol natin. Kayang magpakulong, kayang pagsabihan. Hindi, kahit bilyonaryo ka, hindi ka obra sa akin, parang ganun ang dating. Idol! Woohoo! That's my idol. Idol Raffy. Tapos sa house naman, mga general naman ito, mga opisyal ng pulis. Ito, ang sabi po nila sa report na tong ng Philippine Star, 2 ranking police officials were ordered detained. Paki-translate mo nga yan, Francis. Ano? Ba't umalis ka? Ito si Francis umalis eh. Wala si Jerry, dapat ikaw magta-translate ito. 2 ranking police officials were ordered detained yesterday. 2 mataas na opisyal ng pulisya ang ipinakulong kahapon after they were cited in contempt by the House of Representatives, pagkatapos silang i-contempt ng Kongreso during a hearing
for continuously lying dahil daw po sa tuloy-tuloy na pagsisinungaling sa kaso ng unlawful arrest, arbitrary detention, and robbery of 4 Chinese women in Parañaque last year. Ang nagpakulong daw po kay sa dalawang opisyal, kay Brigadier General Roderick Mariano, dating direktor ng Southern Police District, at Colonel Charlie Cabradilla, dating SPD Controller Head, ay si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Sinasabi ko sa inyo eh. Siya po ang nag-move para i-contempt itong dalawa at sinang-ayunan naman ng committee chairman ng public order na si Congressman Dan Fernandez. Makukulong daw po ang dalawang opisyal sa batasan sa loob ng 30 araw. According to Tulfo, the police officials were obviously lying. Sabi po ni Tulfo, ang mga opisyal na ito ay malinaw na nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka! Parang gano'n. Hindi mo sinasagot ang tanong ko ayon sa gusto kong marinig mo. Sinungaling ka! Parang gano'n lagi no? Actually, hindi lang po sila yan Ang napansin po natin ngayon sa mga hearing ng Kongreso, para na po talaga silang judge. Ang problema po kasi, meron silang ine-expect na sagot. Halimbawa, hindi ba ikaw ay nagpunta doon para kuhanan sila ng pera? Pag sinabi mo, aba hindi po. Hindi, nagsisinungaling ka. Ay, naku po, nanang ko po. What is happening to our Congress, Mr. Speaker? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Yun ang malungkot na pangyayari. May papapanood ako sa inyo maya-maya ng konti. Mother, papadala ko sa inyo to ipapadala ko po sa inyo to para baka may matutunan tayo dito. Ito po ay isang pangyayari sa Kongreso ng Amerika. Yuel, asan na ba? Iniwanan nyo na ba ako? Mother, wag nyo akong iwanan. Huwag niyo ako iwanan dito. Ayan. Pinadala ko dyan. Gusto kong mapanood ito ng ating mga kababayan. Mapanood ng ating mga kababayan on how members of Congress should respect their guests. Bisita po ninyo sila. Ako, wala akong pakialam dito sa mga general na ipinakulong nyo na to o colonel na to. Hindi lang sila pati iba pa Bisita nyo po sila, pinapasok nyo po sila sa inyong pamamahay. Tulad nga ni Mr. Consunji. Paparinig ko na lang sa inyo kasi wala pa dito Paparinig ko na lang po sa inyo. Ito po, mga kababayan, ito. Excuse me, Mr. Consunji, please, huwag kayong matulog dito. Please. Wala kami binibigay dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos yan. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga napin-empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Huwag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Galing, po, mga kababayan. Alam nyo ba, hindi ko naman ito napanood nung nakita ko to. Anak ko Sabi ko, ano nangyayari? Ano nangyayari sa Senado natin, Mr. Senate President? Is that how you treat your visitor? Wag na yon. Is that how you treat your elders? 75 years old. Sasabihin mong, magpakatino ka. Ang bihira, napikit lang, magpakatino kayo na kagad sa
Sus Mariano Kaindo, Panginoon kong buhay natin. Magpapatuloy po tayo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 12 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH, pangunahing balita. Araw po ngayon ng Martes, 6 ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Bureau of Customs may alok na pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng 2 smuggled Bugatti sports cars. Baril na nakuha sa inarestong Chinese sa Parañaque noong nakaraang taon, planted ayon sa isang testigo. 59% ng mga Pinoy nasisiyahan sa pamumuno ng Marcos administration ayon sa Okta survey. Pagtalakay sa Chacha hindi mamadaliin ng Senado. World war sa pagitan ng Senado at Kamara muling sumiklab. Pagiging nager ng misis, naku po, hindi daw ground para sa annulment. O mga misis, eto na lisensya nyo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:16 na umaga, detalye ng balita sa aming pagbabalik. This time check. Smuggled Bugatti sports car na nakikitang gumagala sa mga lansangan ng Metro Manila at Cavite. Nag-issue na si Customs Commissioner Bienvenido Rubio ng warrant of seizure and detention laban sa 2 Bugatti Chiron 2023 model sports car noong Pebrero 2. Sa impormasyong nakarating sa Customs noon pang Nobyembre 2023 na ipasok sa bansa, ang 2 sports car na hindi dumaan sa regular customs clearance at lantarang ina-advertise sa mga online market at iba't ibang social media sites. Ayon kay Customs Intelligence Group Deputy Commissioner Juvimax Uy, ang unang Bugatti Chiron, yung ba basa doon? Hindi kasi natin kilala tong mga sasakyan na to ay may plakang NIM 5448 o narehistro na kulay blue, habang isa ay may plakang NIM 5450. Aba, magkasunod, halos magkasunod ang numero ng plaka. Kulay pula naman to. At nakarehistro sa mga dayuhang sina Meng Guingchu at Tu Trang Nguyen. Baka Vietnamese. Ang 2 luxury cars ay nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyon dolyar, katumbas ng 330 milyon pesos. Sus Mariano kain tong sasakyan to. May alok ang customs na reward sa sinumang whistleblower ng 20% ng aktwal na kita
na makukolekta. Matindi. Inamin ng police informant na siya ang may-ari ng baril na itinanim sa 4 na inarestong Chinese sa Parañaque City noong nakaraang taon. Ang testimonya ng informant na si Michael Novesio sa House Committee on Public Order and Safety ay nagpatibay sa unang hinala ng ilang kongresista na planted ang baril na nakuha sa 4 na babaeng Chinese na biktima ng Peking Police Operation ng mga tauhan ng Southern Police District. Ayon kay Novesio, expired na ang lisensya ng kanyang baril kaya tinurn over niya ito kay Major Jason Quijana na nangakong tutulungan siyang mag-renew at nagkataon na gun ban noon at natakot siyang mahuli. Mayorya o 59% ng mga Pilipino ang kontento sa pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa bansa. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research, tumaas ng 3% ang mga kontento sa trabaho ng administrasyon mula sa 56% noong Oktubre ng nagdaang taon. Sinabi ng Okta na ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumaas ng ganito ang performance rating ng gobyerno simula October 2022. Pinakamataas ang performance rating ni BBM o ng BBM administration sa Metro Manila at Visayas na may 71%. Hindi po magtatakda ng deadline ang mga senador sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay Senator Sani Angara, nais niyang ulitin ang paninindigan ng kanyang mga kasamahan na ang tsa-tsa ay hindi isang bagay na kailangang madaliin dahil sa kahalagahan nito, lalo na at ito ang pinakamataas na batas sa bansa. Tiniyak naman ni Senate President Mig Zubiri na magiging maingat sila sa pagtalakay sa tsa-tsa at dapat lahat ng miyembro ng lipunan kasama ang iba't ibang sektor at luminaries ay magkaroon ng bahagi sa panukalang rebisyon ng saligang batas. Alas 7:25 ng umaga, 2 araw lang matapos magkasundo sa ceasefire, muling sumiklab ang world war sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Ito'y makaraang maglabas ang Kamara ng resolusyong dumidepensa kay House Speaker Martin Romualdez sa umano'y intense assault ng Senado. Pinagtibay ng mga kongresista ang Resolution 1562 para kondinahin ang anilay confrontational tactics at sobrang constructive scrutiny ng mga senador. Rumesbak naman si Senate President Juan Miguel Zubiri at idiniin na ang mga kongresista pa nga ang madalas magpa-presscon para siya ay atakihin. Ayon naman kay Senador Jinggoy Estrada, walang direktang pag-atake ang Senado sa sinumang congressman at hindi katanggap-tanggap ang titulo ng resolusyon na intense assault. Ay mga misis, makinig kayo. Para sa inyo ito. Lalo na yung mga bungangerang misis. Mga nager, makinig kayo. Ibinasura ng Court of Appeals ang hirit na annulment ng isang mister laban sa kanyang bungangera o nager na misis. Dinismiss ang petisyon ni alias Jojo na baliktarin ang naunang pagbasura ng korte sa kanyang apila laban sa asawang si Marie dahil sa psychological incapacity. Ayon sa korte, hindi nangangahulugan na hindi na kayang gampanan ng bungangera, selosa, magagalitin at madalas maghinalang misis ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ang tindi naman ang description nito ng husgado, ano? Yun daw misis ay nager na, selosa pa, magagalitin pa, madalas pang maghinalang si misis. Pero sa kabila daw po nun ay hindi ito nangangahulugan na hindi na niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ilan sa inirereklamo ng mister ang paggasta ng misis sa kanyang sweldo para sa sarili, pakikialam sa kanyang cellphone at pag-iiskandalo. Ang bira. Sising-sisi siguro yung lalaki at nakapagpakasal. Susunod. Nako,
Meron daw pong isang adik na pinagtataga ang kanyang tiyuhing senior citizen dahil sa selos. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:28. This Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32 ng umaga, hinikayat po ng Department of Agriculture ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan na pakainin daw ng mas marami pang iklog ang kanilang mga empleyado at pati na ng mga mamamayan para daw po masolusyonan ang oversupply ng iklog. May oversupply pala tayo, mother, ng iklog. Kaya pala ang farm gate price daw po ng iklog ay bumaba na sa 4 na piso. Sinabi ni Gregorio San Diego, ang chairman ng Philippine Egg Board Association, na ang medium size na itlog ay nagkakalaga ng 5 hanggang 6 na piso. Ang maliit o small ay 45 pesos o 4 hanggang 5 piso. Depende daw po sa transportation cost. Magkano kaya itlog ngayon sa palengke ng Mandaluyong? Puntahan nga natin si RH52 Edniel Parosa. Nusulyapan din niya ang presyo ng iba pang bilihin doon, kagaya ng galunggong. Tagal na ako, Yuel, tagal na ako din nakakakain ng galunggong ha. Parang matilapia na ako ngayon, saka bangus, tilapia, bangus. Saan ba yung lugar na nag-ahunan daw yung mga tambakol? Ano kaya itong presyo ng galunggong sa Mandaluyong? Tumataas o bumababa o stable lang? RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Anthony, kahit hindi na hintayin ang mga suki natin itong pagtatapos ng closed fishing season sa Visayan Sea, mura na o mas mura ang mabibiling galunggong dito sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong. Sa katunayan, kahit mataas-taas pa rin ito para sa ating mga kababayan, mababa ito kumpara sa monitoring ng Department of Agriculture kung saan umaabot daw sa 330 pesos ang presyo ng kinaguriang 4 months fish, 260 pesos ang per kilo. Na pinakamahal na galunggong, DG, dito sa Mandaluyong, na presyo na ng frozen o ng imported na galunggong. Ayon kay Mama Rosbel Ubana, may-ari ng isang pwesto rito, dumadami na ang pumapalaot kaya marami na rin ang ibinabagsak na isda. Pakinggan natin si Madam. Opo, medyo bumababa na po yung namin ngayon, bentahan kasi medyo dumadami na po yung mga namamalaot, mga bagsak ba sa Peaceport, medyo marami na. Mukhang hindi rin naman sila masyadong apektado ng fishing ban, Anthony, dahil karamihan pala rito ay kumukuha ng galunggong at ng iba pa mga isda mula doon sa Nabotas Fishport. Kaya ilang pwesto sa palengke, mas murang bentahan ng galunggong sa 220 pesos per kilo mula sa 260 pesos noong buwan ng Enero. Hindi ba imported yan? Hindi ba imported yan, Edniel? Hindi, Anthony. Parang malitang mata parang singkit Meron dito mga frozen na 260 din yung presyo. Tapos may 220, Anthony. 220 yung hinahango doon sa Nabotas Fishport. Hindi raw ito frozen. Una nang sinabi ng DA, tuluyang nararamdaman itong pagbaba ng presyo ng GG sa NCR. Pagsapit ng Pebrero 15, pagtapos ng fishing ban sa ilang natitirang area sa Visayas at sa Mindanao. Kaya doon sa mga naghanap ng medyo murang GG, kahit mas mahal, dito na rin sa Mandaluyong City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. 7:36 ng umaga.
Selos ang sinasabing dahilan kaya pinagtataga na isang lalaking drug addict ang kanyang tiyuhing senior citizen sa Daan Bantayan, Cebu. Kinilala ang biktima na si Cristituto Bronyona Casinilo, 62 anyos, habang kaagad namang naaresto ang pamangkin nitong si George Kamay Casinilo na umaming lango siya sa bawal na gamot ng gawin ng krimen. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Alfredo Mandal, Chief Investigator ng Daang Bantayan Police, nalaman ni George na ang nililigawan niya at crush na artistang si Gretchen Barreto ay crush din pala ng kanyang tiyuhin. Sus Mariano Kaindo. Ano to? Usapang kumbato? Artista lang talaga? Ulitin nga natin, nalaman daw nung pamangkin na ang nililigawan niya at crush na artistang si Gretchen Barreto ay crush din pala ng kanyang tiyuhin. Dahil nga adik Kaya ganun mag-isip no? Adik, feeling niya, nililigawan niya si Gretchen Barreto. Nung nagkwentuhan sila, crush mo rin pala yung mahal ko na si Gretchen Barreto. Ayun, sabi daw po nung investigador, dahil sa selos, kumuha ng itak ang suspect at pinagtataga ang tiyuhin at dala na rin ang matinding tama ng shabu, ay pinugutan pa nito ng ulo ang matanda. Sus Mariano Kaindo, na nung nangyari, tiniyak ng DSWD na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha sa landslide sa Mindanao. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na aabot na sa 200,000 family food packs ang naipamahagi ng ahensya sa Davao Region. Kasunod ito ng mga ulat na nagkakaubusan ng relief sa mga apektadong pamilya na nasalanta ng kalamidad. Nakatakdaring maglabas ang DSWD ng 9,960 o halos 10,000 emergency cash transfer sa bawat pamilya sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental na naapektuhan ng kalamidad. Ngayong araw, magsisimula na ang emergency cash transfers natin sa 70,000 na apektadong pamilya sa Davao del Norte. Tapos kausap ko natin kahapon yung local government unit ng local government unit ng Davao de Oro. Inaantay ko na lang yung listahan mula sa kanila, pero doon kulang-kulang another 40,000 na pamilya ang mabibigyan ng tulong pinansyal kasi yun yung apektado. And then nung last Saturday nga, galing tayo sa Davao Oriental, that's another 60 to 70,000 na apektadong pamilya ang nabibigyan ng tulong pinansyal. Yan po ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Hati ang mga constitutionalists hinggil sa resolution of both houses number 6 na naglalayong amyandahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sa naging pagdinig ng Senado, sinabi ni retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi mareresolba ng tiyatya ang problema ng bansa sa foreign direct investments. Ngunit para kay retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, kailangan ng tanggalin ang restrictions sa economic policies ng saligang batas. Sabi naman ni former COMELEC Chairman Christian Munsod, isa rin po sa mga framers ng 1987 Constitution na abusuhin ng mga korap na opisyal ang pagpapasa ng RB 86, lalo na sa pagsingit ng clause na unless otherwise provided by law. Malamig ang pagtanggap ng Department of Justice sa panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ng DOJ na mariin nilang tinututulan ang anumang pagtatangka na kalasin ang unity at territorial integrity ng bansa. Hindi malamig to, Giselle. Mainit nga, mainit. Sinabi po ng DOJ na labag sa mga prinsipyo ng demokratikong lipunan ang secession o paghihiwalay sa Mindanao. Tiniyak ng DOJ ang commitment na patuloy na protektahan ang soberenya ng bansa at pagtataguyod sa pagkasagrado ng konstitusyon. Sinupalpal din ni Defense Secretary Gibo Chodoro at PNP Chief Benjamin Acorda ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Teodoro, pananatilihin ng DND ang mandato nitong tiyakin ang seguridad ng Estado at ang integridad ng national territory. Iginit naman ni Acorda na maraming buhay ang nasakripisyo upang maging isang bansa ang Pilipinas. Una na rin tinututulan ng National Security Council ang panukala
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdidiskaril umano sa pag-unlad ng bansa. Pangunahing balita. Susunod, Tito Boy, totoo ba ito? Ang pamamakla daw ng aktor ang dahilan kaya nagkalabuan sila ngayon ng magaling na aktres? Oh, hindi. Ang detalye ng balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Chityam, Shap, Dihun, 7:42 ng umaga. Sa showbiz. Magandang dilag. Ayun, 7:46 na ng umaga. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Ay, maayong aga kay ating Susan Yulo Ramos. Birthday pala ngayon ni Kuyang Albert Yulo. Kuya Albert, magandang morning and happy birthday. At magandang umaga rin kay Kuya Ernie Kaok at kay Kuya Jerry Labasan. Kuya Eric Divina Gracia, kumusta ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? No, sa mga nagtatanong kung ano raw ba yung binanggit ko kaninang purging sa Malacanang. Ang tawag po ng PCO dyan, yung si Secretary Cheloy Garafil, ay performance review. Wow, ganda. Gandang pakinggan. Performance review. Tama naman yan. Tama yung performance review. Pero mamaya po, babalikan ko at ikukwento ko sa inyo yung itsura ng memorandum. Pinadala ko na sa inyo ha. Yung memorandum ha. Ayan. At magandang morning kay Kuya Jerry Espidulyon. Kuya Jerry, magandang morning. At kay Ate Sally Espidulyon. Kuya Jerry Labasan, kumusta ba kayo dyan? Matindi itong ibabalita sa atin itong si Tita Morley ha. Totoo ba ito? Oh, hindi. Ang biram pati siya. Kaya daw po nagkakalabuan ang isang kilalang magjowa couple ngayon ay dahil sa pamamakla. Pagka sinabing mother, pag pamamakla, alam mo bang ang salitang pamamakla, ibig sabihin nun ay mapakla. Pamamakla. Mapakla. Oo, parang ganoon no? So, namamakla, ibig sabihin, nambabakla. Kumakapit sa bakla. Ganoon. Hindi na nga tayo magpaliwanag. Alamin na nga natin na Biklima kung ano ang latest mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Maganda morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katuning. Nakakaloka at in super mega nakababaliw dahil nagkakaroon ng problema na ngayon ang isang couple dahil sa parang naniniwala na itong si actress na ang kanyang joke actor ay namamakla. Hindi ako bakla, kakakla, hindi ako syokla. Ang nakakaloka, noong pa yan napapabalitang si actor ay namamakla, pero dead na itong si actress dahil hindi siya naniniwala. Kaya lang, nakakapagtaka sa tuwing lalakad daw itong magjowa na ito, pag walang pera si actor, ay nawawala. Pagbalik, may datong, may tatawagan lang, may datong na. Ang hinala nga ay tuloy pa rin ang pamamakla nitong si guwapitong aktor na kaya naman talaga nakapamakla ay dahil borta-borta as ang ganda ng katawan, maganda ang mukha at talaga namang kahihindaban ng kahit na sinong bading at matrona. Parang idini-describe mo si Yuel Reyes dyan
parang gano'n yung macho, tapos ang boses husky, gano'n. Tapos ganda ng katawan ka mo. May abs ba yan? Tapos medyo may maganda ang mata. Parang si Yuel nga yan. Parang si Yuel. Ang naturang aktor na kahawig ni Yuel, no? Nabida dito sa ating sino daw? Ano daw? Ay si actor. Ayan, ako. Parang ang pangalan nito at surname nito, parang banal. Banal? Parang banal. Parang ano siya, parang siyang yung ganda ng pangalan ng parang hindi gagawa ng karumal-dumal, hindi mamamakula. Gano'n. Pero muna, dati na ba na link sa bakla yan? Dati pa? Noong pa nachichismis siya na namamakla siya. Oo, kasi nga, di ba, alam mo naman naman bakla, pagkagaya mga sikatawang artista, susungkitin at susungkitin talaga nila. So, tulang mahal pa. Yan. Kahit mahal. Alam na this, ha? Hindi ko nabibigay yung kulon. Yung babae. Kulon na ito mula sa pagsasalita ko ng kanina pa. Yung babae. Yung babae, Diyos ko, parang hirap yata bigyan ng babae na ito Kasi maganda ito. Tsaka parang paano ko mabibigyan ang apelido niya? Oo. Eto na! Eto na! Yung girl ay parang kabilang sa mga hero ng Pilipinas. Ayan, national hero ng Pilipinas. Parang mga ganon. Yan ang ating DCRH Showbiz Atin News. It's 4 New RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Thank you, Morley. Nagkainitan at nagsigawan sina Calvin Abueva at ang asawa ni Mo. Eto na naman tayo. Mo Tautua. Matapos ang Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals, naghari sinasabing laban ng San Miguel na kupunan ni Tautua kontra sa grupo ni Abueva na Magnolia 109-85. Nagugat ang sigawan matapos umanong ngitian at tawanan ni Abueva ang misis ni Tautua sa hallway na nauwi sa konfrontasyon. Itinanggi ito ni Abueva at sinabing hinihintay niya ang kanyang anak nang dumaan si Aida. Ikatatawag ng PBA si Abueva at Tautua at ang kanilang asawa na nasangkot din sa sigalot. Ang bihira. Sabi daw ni Commissioner Marcial uli-uli hindi na pwedeng manood yung mga asawa. Ay, nako. Sa ating health news, nagbabala po ang South Korea Food Ministry sa publiko laban sa pagkain ng nauusong fried toothpick. Naku, plano pa yatang isilbi ito ni Kuya Henry sa kanyang birthday ngayon. Kuya Henry Uri, happy birthday! Fried toothpick pala yan. Hindi umano beripikado ang kaligtasan ng nasabing pagkain na gawa sa sweet potato o cornstarch at saka nilalagyan na minsan ng food color para maging green. Karaniwang inihahain sa mga Korean restaurant ang nasabing fried toothpicks kasama ng mga pagkaing in-order. Sabi ng local media, ingredient nito ang isang uri ng carbohydrate na sorbitol. Bagamat harmless kung kaunti ang konsumo, ay maaari itong magdulot ng pagsusuka, diarrhea at inflammation kapag sobra ang nakain. Fried toothpick paano yung longganisang alaminos? May toothpick din yun yun talaga, yung longganisa ang kakainin nyo. Naku, nakakalungkot naman tong susunod na balita natin sa Ibayan Dagat. 9 na buwan pa lang sa pagiging hari, na-diagnose na may cancer si King Charles III ng Britanya. Nadiskubre po ang sakit ng hari nang sumalang siya sa gamutan sa London Hospital dahil sa lumalaki niyang prostate. Hindi sinabi ng Buckingham Palace kung anong uri ng cancer pero hindi umano ito prostate cancer. Sinimula na ng 75 years old na si King Charles ang cancer treatment at pinayuhan siya ng mga doktor na kansilahin muna ang kanyang public duty. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha na nagpapalamig.
nagpapalamig. Dito kasi sa Pilipinas napakainit na. May easterlies daw kasi, easterlies. So baka sa weekend na ulit tayo magkaroon ng malamig na panahon, no? Amihan, tinatawag po tayong monsoon break. Kaya si Kumbatsero naghanap ng malamig. Bye! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk to the maganda morning and go across the track. Ay, kumusta na po kayo? Where the vibe. Ay, yung mga nagtatanong kung ano ba yung binabanggit ko kanina na memorandum. Ay, Yuel, di ko pala na padala sa'yo. O, sa'yo ko na papadala, ha, Yuel. Papadala ko na sa'yo para huwag kang magtampo. Ito po yung pinagbabatayan ng sinasabing performance review ng Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno. Ito po ay memorandum may petsang February 2, 2024 nanggaling po kay PMS Chief Elaine Masukat. Para po ito sa lahat ng nakanasabi po dito, all heads of departments, agencies, offices, instrumentalities, including GOCCs, GFIs, and state universities and colleges. Ito po yung nakasulat upon the directive of the Executive Secretary. Oy, magandang umaga po, Chief Luke. All incumbent presidential appointees, lahat ng nakaupo na itinalaga ng Pangulo, appointed before 01 February 2023. Ibig sabihin po, yung na-appoint from June 30, 2022 hanggang January 31, 2023 ay inuutusan to submit their updated personal data sheet and clearances from the Civil Service Commission, NBI, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. Ito daw po ay dapat isubmit sa PMS within 30 days from the issuance of this memorandum, meaning hanggang March 2 lang po ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang tinatamaan lang po nito, kaya hindi ako naniniwalang performance review lang po ito, ang tatamaan lang po nito ay ang mga na-appoint, karamihan po ay na-appoint noong ang Executive Secretary ay si Attorney Vic Rodriguez. Grabe naman ang timing nito, Yuel. Grabe naman ang timing nito, Yusek Rainier Yebra ng DOTR, Boy Range Rover. Hanip ang timing nito. Ito po ay lumabas isang linggo matapos na tong si former ES Vic Rodriguez nagtatalumpati doon sa Davao City, kung saan pinagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinagre-resign ni Baste si Pangulong Bongbong Marcos. Ito sabi ng ating bubuit na sumasideline sa akin, Rumaraket, may lakad yata, may date siguro yung bubuit ni Lacaydeo, ni Mayor, kaya sumideline sa atin. And sabi ng ating bubuit,
na sumasideline lang po sa atin, ito daw po ay hindi performance review, kundi purging, tatastasin yung mga naiwan na ang loyalty ay hindi sa kasalukuyang bossing nila, kundi dun sa dati. Patay kang bata ka. Marami daw po kasi, libo to. Marami dyan ayos naman, pero meron din na nai-appoint na walang clearance. Siyempre, pirma lang ng pirma nung panahon, nag-uumpisa sila, pirma ng pirma. Walang clearance, kaya masakit po ulo ngayon ni Ombudsman Uncle Sam, masakit ang ulo niya. Bakit po? Tanong niya, bakit? Sabi niya, bakit? Wala na raw silang gagawin kundi mag-issue ng clearance dito. Ang dami niyan eh. Ilan libo yung mga napag-a-appoint na yan, dun lang sa particular period na yon. Napakadami. NBI clearance, Ombudsman clearance, Sandigan Bayang clearance, etc. Usually, it takes 3 weeks or more para makakuha ng clearance. Ang binigay po ni Yusek Masukat, 1 month lang. Patay kang bata ka. Magtatampo tuloy ang matanda. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. For Gabby. Sigurado may kinakabahan dito. Hindi ito simpleng performance review. Merong nakapwesto diyan. Walang clearance sa ombudsman. Nako, lagot ka. Lagot ka, pare ko. May sabit ka. Ay nako, magandang umaga po kay Senate President Mig Zubiri, kay House Speaker Martin Romualdez. Kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung chacha na yan, kahit anong chacha. Tigilan nyo na, nag-aaway-away lang mga Pilipino eh. May kampi siyempre sa Senado, may kampi sa House, may tutol sa chacha, nag-aaway-away. Ang dami-daming pang dapat esikasuhin. Tantanan na yan, chacha na yan, tantanan nyo na yan. Mag-aaksay lang tayo ng pera dyan, ng panahon, pera, gas, ng effort, pagsisikap, pawis, sama ng loob, etc. Tigilan na po natin yan. Ang dami pong mga dapat asikasuhin ng mga tao, ng pamahalaan. Pero ito po dapat ihuli na to. Dahil sinubukan na ninyo ngayon eh. Hindi naman magkakasundo, nagbababag lang kayo eh. Di ba, sana kung magsusuntukan lang kayo eh. Sige, magsuntukan kayo. Tapos manunood kami. Hindi eh. Pagka nag-aaway kayo, nadadamay kami eh. Nag-aaway din kami eh. Tantanan na po natin yan. Yung pong pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon, while the intentions are noble, pero kung panonoorin nyo po yung galawan, nag-aaway-away lang po tayo. It's not worth it, baby. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Bluebirds fly